Ngayon po, nais ko po na tumalakay ng isang napapanahong paksa. Sapagkat ngayon po, ito ang tinatawag na Pastor's Appreciation Month. Bagamat tayo po sa ating paniniwala bilang mga Kristiyano, ang appreciation sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga pastor, ay hindi po sa buwan lamang ng Oktubre. Ang appreciation po natin sa mga lingkod ng Diyos ay dapat lagi sa ating buhay because we believe na sila po ay gift na ibinigay ng Panginoon para sa napakahalagang misyon sa buhay po ng bawat mananampalataya. I believe with all my heart na talagang ang mga Kristiyano po ay kumikilala sa kabutihan ng Panginoon na sila po ay binigyan ng mga pastor. Kaya po ngayong umaga sa magiging pagtalakay po natin, samahan po ninyo ako sapagkat ang Biblia po ang ating batayan, ang Biblia po ang nais po nating maging sentro sa mga usapin, aral at pagtuturuan. Kaya ngayon po mga kapatid, samantalang tayo po ay sinasabayan ng mga huni ng ibon na nilikha ng Panginoon, hayaan niyo pong ang huni ng banal na Espiritu at ang pangungusap ng banal na Espiritu ang makapangyarihang makagawa sa ating mga puso at buhay. Ang ating pong magiging teksto, mga giliw na taga-subaybay, ay nasa sulat po ni Apostol Pablo sa kanyang disipulo na si Timoteo. Ang ating pong mga talata ay nasa 1 Timothy chapter 5, verses 17 and 18. 1 Timothy chapter 5, verses 17 and 18. Ang sabi po ng talata, "Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scriptures say, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward." Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ngayong umagang ito, ngayong oras na ito, mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay, nais ko pong ibahagi sa inyo bilang pagbibigay halaga sa buwan na ito na itinakda para sa mga pastor ang mensaheng pinamagatan ko pong treat them well. Treat well that rule well. Yan po ang ating magiging pag-aaral ngayon. At dito po sa ating mensahe, ang unang gusto ko pong mabigyang pansin sa usapin po ng pagtratong tama sa mga nagmiministeryong tama ay ang balanced perspective. It is good to have a balanced perspective because ang Biblia po ay nagtuturo hindi po para sa kapakanan ng pastor lamang. We will learn in this message na ang pagtratong tama sa nagmiministeryong mabuti at tama po sa atin ay isang balancing perspektibo because it is really a great blessing for the believers to have a pastor na talagang gumaganap sa gawaing ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Amen? Yes, it is very important to understand and to see in a balanced perspective ang itinuturo po ng banal na kasulatan. Matututunan nyo rin po sa mensaheng ito ang biblical principle. Yes, to treat them well. Yung pong mga nagro-rule well. Kung ating pong titingnan, mga kapatid, ito po'y prinsipyo na itinuturo ng Bible. Ang masasabi po nating prinsipyong ito ay naglalayon na yung both parties, yung pong member, yung pong pastor, kapwa mapagpala. Napakaganda po na makita natin yung biblical principle. In fact, matututunan po natin sa salita ng Diyos na kapag ka nagtatrato tayo ng tama sa lingkod ng Diyos, tayo po mismo ay pinagpapala. Amen? Yes, it is good, it is always good to apply the teaching of the Word of God. Hindi po tayo magtuturo ng pananaw lang natin. Kaya nga sabi ko po, yung balanced perspective, ito po'y dapat nakatungtong sa turo at prinsipyo na itinuturo ng salita ng Diyos. Amen? At dito po sa ating pong magiging pag-aaral, napakaganda po, natitingnan po natin ito sa tamang presentation. So what I would like to do this morning, para po sa mga nagno-notes, ganito po ang gawin natin. Ilagay po natin, number 1, yung balance principle.
Importante po, o yung biblical principle rather. Biblical principle. At ang ating pong magiging pag-aaral, yung pong titingnan natin, yung dapat na maging pananaw ng mananampalataya. So, biblical principle, believer's perspective, and balanced presentation. So, medyo ikinamada po natin ng maayos. Okay? Sa magiging pag-aaral natin, ang titingnan po natin is the biblical principle, sa tinatawag nating believer's perspective, at sa magiging pagtuturo po natin na meron pong balanced presentation. Hindi po basta pastor. Niliwanag po ng Biblia, them that rule well. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Kaya po hindi tama o hindi maganda na basta dinidiin lang natin dapat sa pastor double honor. Mas maganda po doon sa talagang balanced presentation at doon sa exact presentation, because the Bible is very exact. Doon po sa kanyang sinabi, let the elders that rule well. Kaya nga, yung nagro-rule well must be treated well. Amen? Maitrato natin ng tama yung nagro-rule ng maayos, yung nangunguna na mabuti, yung gumaganap na mabuti sa kanyang gawain bilang lingkod ng Panginoon. I believe ito po ay isang bagay na ikalulugod ng Panginoon. Sa ilang mga pag-aaral, tinatalakay po natin na binigyan tayo ng pastor, iyan po ay gift, di ba? Gift from God. Sa Old Testament, behold, sabi po, I will give you pastors according to mine heart, that will feed you with knowledge and understanding. Sa New Testament po, and He gave some apostles, and some evangelists, and some pastors and teachers. Okay? And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Niliwanag po natin na kaya tayo binigyan ng pastor, malinaw po mga kapatid, to guide us, to guard us, and to grow us. Amen? Yun tayo po'y gabayan, yun tayo po'y bantayan, at tayo po ay palaguin sa ating espiritual na buhay. Just try to imagine your Christian life na wala pong pastor na mangangalaga, na walang pastor na gagabay, na walang pastor na magbabantay, at walang pastor na magpapagamit sa kalaguan ng bawat mananampalataya. Isipin po natin ang buhay natin bilang Kristiyano kung wala tayong pastor na mangangalaga po sa atin. Paano na po ang mga batang-bata at murang-murang gulang na precious rubies kung wala pong pastor na gagabay sa kanila? Baka po sila'y magpaligaw ng ganun-ganun na lamang. So, kailangan po nila ng proper guidance. Kailangan po nila ng somebody na magsasabi po sa kanila ayon sa turo ng banal na kasulatan sa mga tamang pagpapasya. Amen po ba? Yes, importante po yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, muli po atin pong bigyan ng emphasis ang sinabi po ng ating teksto. Okay? Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Kaya pag may pastor kayo, pakamahalin nyo po. Pag may nag-aalaga sa inyo, i-appreciate nyo po. Kapag ka po merong nagpapagal sa inyo, itrato po natin ng tama. Itrato natin na may tamang pagrespeto. Itrato natin ng may tamang pagkilala. At atin pong pagpalain sila ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Mga kapatid, ngayon po, ang bibigyang pansin ko po, sino ba ang dapat itrato natin ng mainam at maayos? The elders that rule well. Okay? Mga kapatid, paano po ba natin dapat tingnan ang mga pastor natin? At ano ba dapat ang ginagawa namin bilang mga pastor? So, ang trabaho ng pastor ay hindi po magaang na trabaho. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang trabaho po namin is carrying.
Carrying the flock of God. Yes, binubuhat, inaalagaan, dinadala po namin ang kawan ng Panginoon. Kaya nga, napakaganda po na sa Christian life natin, o sa kalipunan, o sa usapang eklesiya, sa usapang church, it is great and wonderful na nagbigay ang pastor upang dalhin ang gawain ng Panginoon, upang dalhin, akayin, gabayan po ang mga mananampalataya na inilagay sa kanyang pangangalaga. Mga kapatid, it is really great and wonderful na meron pong pastor na gumaganap upang dalhin at gabayan ang mga mananampalataya. Carrying is one of our tasks. Kaya ang dapat itratong mainam, yung pastor na nagdadala ng kawan ng Panginoon. Yung pastor na nangunguna, ginagawang mainam, ginagabayan sa tamang pastulan ang mga miyembro. Amen? Yung pastor na nangangaral ng salita ng Diyos. The pastor who is preaching nothing but the Word of God and pleasing no other than God. Amen? But God. Ang kanyang pinibigyan ng kapurihan, ng karangalan na tayong Diyos lamang, at ang kanya pong ipinapangaral, salita ng Diyos lamang. Yun po ang karapat-dapat na itratong mainam. Yung pastor na dinadala kayo sa tamang pastulan. Sa masasabi po nating greener pasture. Yun po ang dapat nating i-consider. Ang sabi po ng Hebrews 13:7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Kaya naman sobrang ikinukonsider ko po na napaka-bless ko po na ilagay ako ng Panginoon sa Living Water Baptist Church, maging sa Victory Fundamental Baptist Church, upang dalhin po sila, upang pangunahan po sila, upang gabayan po sila. And I can say na sila po'y napakasarap alagaan sapagkat marunong po silang magpasakop at umalala sa namiminuno at nangunguna sa kanila. Mga kapatid, the heart task of the pastor is to carry the flock. Okay? Yung pong bitbitin, dalhin, pangunahan, gabayan ang kawan ng Panginoon. Kaya alam niyo po, sa paglalarawan po ng Bible, ang mga tupa ay inilarawan sa kawan. Kaya kung tatanungin ko po kayo, bilang kawan ng Panginoon, anong klaseng kawan po tayo? Kapag ka puro kayo magaganda, isang kawan kayo ng magaganda. Kapag ka kayo mababait, isang kawan kayo ng mababait. Kapag ka kayo ay mga pasaway, ayan na po mga kapatid, isang kawan kayo ng mga pasaway. So, to pastor a church and to guide and to lead and to carry the flock of God is not an easy thing. Napakabigat po ng trabaho po ng pastor. We better treat them well. If the pastor is carrying you, be submissive. Amen? Matuto po tayong magpasakop. Huwag na po tayong maging pabigat. Huwag po tayong lumagay sa katayuan na isa tayo sa magpapahirap sa pangunguna ng ating pastor. Great task. What a challenging task. Yung dadalhin mo ang kawan ng Panginoon. Gagabayan mo sila, pangungunahan mo sila patungo sa promised land. At alam naman natin ang promised land ay maturity. Ang ibig sabihin, ang sabi po ng talata, for the perfecting of the saints, meaning for the maturing of the saints. Napakahalagang bagay po niyan. So, ang trabaho ng pastor, he is carrying the flock of God. Amen? So, the pastor who cares for the flock. And also who carry the flock and who cares for the flock. Ibig sabihin, siya po yung nangangalaga at nagmamalasakit. Isang bagay na pangunahan po kayo, pero isang bagay din po na pinagmamalasakitan kayo. Isipin niyo po, ang pastor sa katotohanan, hindi niyo naman kaano-ano. Hindi nyo po kapatid, hindi nyo po kamag-anak, hindi nyo po kadugo kung ang pag-uusapan po yung biological side. Pero siyempre po, pag pinag-usapan natin ang spiritual aspect, tayo po ay binuklod ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At tayo po ay masasabi nating pamilya ng ating Panginoon. And it is really great and wonderful na may pastor na nagmamalasakit sa iyo. Yan po yung nakaka-touch sa maraming mananampalataya.
Yung pastor na ikaw talaga ang concern niya. Ikaw talaga ang pinagmamalasakitan niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang ating pong balanced presentation, hindi naman natin sinasabi. Kasi kung sakali man na ang pastor po, wala nang inalala, wala nang inintindi, wala nang inuuna, kundi kung ano ang pakikinabangan, kung ano ang makukuha, hindi po yun ang pangungunang tama. Sapagkat ang tunay na pastor na ibinigay ng Panginoon, sana po ang puso niya, ang compassion niya, katulad po ng compassion ng ating Panginoon. Amen? Nahandoon po ang kanyang pagmamalasakit. Ang concern po niya, kaya nga sabi ko po, ito'y lagi kong binabanggit. I do not know kung naaalala ito ng mga taga-Victory, ng mga taga-Living Water, kung kayo po'y nag-a-appreciate ng pastor at meron kayong pag-uusapan na gagawin para sa kanya. Please, please, kung ito ang magiging dahilan para magtalo-talo kayo, kung ito ang magiging dahilan para magkadeferensya kayo, better not to give me anything kung ang halaga naman ito kasiraan ng relasyon ninyo. You are always important. Diba? Doon sa mga bagay na ibibigay nyo. You are more important to me than anything na ibibigay nyo po sa akin. Ako po'y nagpastor hindi para sa makukuha sa mga miyembro. Ako po'y nagpastor dahil tinawag po ako ng Panginoon. Ako po'y nagpastor dahil inatasan po ako ng Panginoon. Na ang kalooban po ng Panginoon pangalagaan ng kanyang kawan. And what a privilege na ako po ay piliin ng Panginoon upang mangalaga ng kanyang kawan. Mga kapatid, ang pananaw ko po bilang pastor, ang kawan, katulad po ng sabi ni Apostol Pablo sa Acts chapter 20 and verse number 28, take heed therefore unto yourselves, and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Just try to imagine, ang utos at atas ng Panginoon sa mga pastor, aalagaan natin yung tinubos ng kanyang dugo. Ganong kamahal ng Panginoon ang church. Ganong kamahal ng Panginoon ang kawan. Kaya para sa akin po, ang akin pong nais na sundang pattern ay ang puso ni Apostol Pablo sa pangangalaga sa miyembro. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2, verses 7 and 8. 1 Thessalonians chapter 2, verses 7 and 8. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. Ito po mga kapatid, it may sounds joke, but I want to tell you, it is sincere and serious. Yung pong Precious Ruby, sa totoo lang, mga mami ko po yan. Pinangangalagaan nila ako, pinagtimpla nga po ako ng kape, di po ba? At ngayon po, very excited na pakainin po ako ng masarap na almusal. Yun po yung sa aspeto na nanay ko po sila. Sa edad po nila, nanay na nanay ko po sila. Pero alam niyo po, sa biblical na teaching, sa biblical principle, ako po ang lumalabas na parang nanay sa kanila. Kung ang pag-uusapan pangangalaga, that is exactly the idea and the concept of what the Apostle Paul told him. Or told the believers, na ang sabi po niya sa mga taga-Thessalonica, but we were gentle among you. Sabi niya doon sa kawan, but we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. Opo, pinakakain nila ako, pero sabi ko, hintayin muna nating makakain ng lahat. At ngayon po, mga kapatid, nilakasan ko po talaga ang aking pong boses para magising po ang lahat ng natutulog sapagkat gusto ko silang pangalagaan, gusto ko silang bigyan ng masarap na almusal dito po sa ating Believer's Breakfast with BFDB. Amen? So kaya kung kayo po'y pinangangalagaan, kung kayo po'y pinagmamalasakitan ng pastor, treat them well. Mga kapatid, isang malaking blessing na may pastor na hindi mo kaano-ano pero concern sa iyo. Hindi mo kaano-ano pero pinagpe-pray ka. Hindi mo kaano-ano pero pinangangalagaan ka. Why? Sapagkat ang pinag-uusapan natin ay ang spiritual na aspeto. Ang sabi niya, ang malinaw na habilin ni Apostol Pablo sa mga dinisipulo niya sa inyong mga pangangalaga. Kaya mga pastors and missionaries ng Living Water Baptist Church, the same message that I would like to tell you. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Praise God na niririgaluhan tayo ng mga miyembro. Pero wag tayong after sa regalo na ibibigay ng miyembro. Praise God na sumusuporta ang miyembro. Pero hayaan yung maramdaman muna nila ang talagang dalisay, yung pure concern and care of the man of God sa kanilang spiritual welfare. Amen?
So members, kung nasa saan man kayo ngayon, kung nakikinig kayo sa akin, wala po itong kaplastikan. Kayo po ay laging mas mahalaga sa akin kaysa sa anumang ibibigay nyo po sa akin. Praise God. Don't get me wrong. Don't think na hindi ko po na-appreciate ang mga lobster na pinadadala nyo. Huwag nyo pong iisipin na hindi ko po na-appreciate yung mga fruits na inilalagay nyo. Yung mga envelopes na nasa table ko po sa office kapag ka po nasa church ako. Huwag nyo pong iisipin na hindi ko na-appreciate yan. Okay lang po na ituloy-tuloy nyo po yan as long na totoo sa puso nyo po yan. Diba? Alam nyo po ba kung bakit may mga members na nagmamataas? Kasi po, kaya sila gumagawa ng bagay sa mga pastor para sila po ay sumikat. Kaya kapag ka ang pastor po, hindi ganung nabigyang pansin po yan. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, ang tindi-tindi. Ako po yung nasa Amerika, tapos may tatawag sa iyong miyembro at sasabihin na may balman ka. At alam niyo po, sa isang pagkakataon, may sapatos po ako, may sweatshirt po ako, tapos may sinelas po ako. Puro balman po ang tatak niya. Ibig sabihin, kaya ko po sinasabi yung brand, kasi humanly speaking, may halaga po yan. Diba? Pero bakit po ginagawa ng miyembro yan? Diba? Mga kapatid, siguro po naramdaman niya na pinangangalagaan siya. Siguro po naramdaman niya. In fact, coming pa po ang maganda. Kasi alam niya laging bumibiyahe po ako. Kaya po, tupalo pa po yung aking magandang luggage. Isipin niyo po, parang kahit po pang check-in yun, ayokong ipag-check-in. Bakit? Ibabalibag-balibag lang po yun eh. Pero it is really great and wonderful to feel na may mga nakaka-appreciate ng pangangalaga mo sa kanila. Amen. Mga kapatid, napakalaking advantage na bilang Kristiyano, may nangangalaga sa iyo. Kaya, mga kapatid, please appreciate yung pastor po natin. Isipin niyo po, tinalikuran ng trabaho, tinalikuran ng propesyon, at sumentro po sa kanilang buhay, pangangalaga sa mga lingkod ng Panginoon. Diba? Sa mga mananampalataya, para po sa mga Kristiyano. Ang sarap-sarap na Kristiyano ako, may pastor na nangalaga sa akin. Marahil po, iba-iba ang pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamalasakit po ng inyong pastor. Pero ang ma-appreciate nyo po, pinagmamalasakitan po tayo. Yan ang dahilan kung ba't di ko makakalimutan ang pamilya Claridades. Diba? Yan ang reason kung bakit si Ma'am Melda, sobrang na-appreciate ko po siya. Because way back then, during the early years of my Christian life, I can say na hindi lang pastor ko, pati asawa ng pastor ko po. Sobra po ang pangangalaga. Sobra po ang pagmamalasakit. Siya po ay instrumento ng Panginoon kung bakit po ako ay nandirito po ngayon. Ang pastor na nag-alaga. Mga kapatid, mga minamahal, importante po na atin pong maunawaan, let the elders that rule well. Meaning to say, yung leader na dinadala ka, yung leader na pinagmamalasakitan ka. Okay? So, yun po ang tinatawag natin, carrying the flock, caring for the flock, and also correcting the flock. Diba? Importante rin po na may nagtatama sa atin pag mali po tayo. Amen? Isang bagay na dapat ma-appreciate natin. Kahit na sabihin nyo po na mga nanay-nanay ko po ang Precious Rubes, pwede ko po silang i-correct na hindi ang kalooban ng Diyos magpaligsahan kayo. Kaya bawasan nyo ng konti ang pagtatalo-talo po ninyo. Ano po? So, yung mga paalalang ganun, mahalaga po na may nagpapaalala at may nagtatama po sa atin, mga kapatid. So, ganun din po, members, kapag kami mali kang manliligaw, ang tawag natin kasi, pagka yan ang kalooban ng Diyos, manliligaw yan. Pero pagkapadala ng dyablo yan, manliligaw yan, mga kapatid. Amen. Paano ko po ba malalaman, Bishop, kung manliligaw po? Yung kapag ka po dumating sa buhay mo, nakalimot ka na sa mga dati mong ginagawa sa Panginoon.
na nabawasan na yung dati mong ginagawa sa Panginoon, na natututo ka ng lumihis, dahil lang sa manliligaw na yan. Sa ganung paraan mo malalaman yan. Kung unbeliever po yan, mag-isip ka ng 2 beses. Alalahanin mo yung 1, 2, 3. Mag-isip-isip, 1, 2, 3. Amen? Kaya it is good na may pastor na magsasabi sa iyo, hindi siya kontrabida, hindi siya KJ, mga kapatid. KJB, oo. Pero KJ, hindi. Diba? Hindi lang po pwede na ang pastor talagang maging konsentidor. Ang totoong nagmamalasakit sa iyo, ikukorek ka kung tama. Ikukorek ka para matama pala. Ikukorek ka kapag ka nagkakamali ka. Kaya sa 1 Thessalonians, hindi ko po na ituloy kanina ang aking pagbasa. So, binabasa ko pong mainam, mga kapatid. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. Ang emphasis nito, yung care. Diba? So, being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us. Pagdating naman po sa verse 11, sinabi naman po na parang tatay. Diba? How we exhort everyone of you as a father doth his children. Kaya ang pastor po, nanay na nagmamalasakit, nanay sa usapan ng care, at tatay sa usapan ng correction at discipline. Diba? So bilang tatay po ninyo, didisiplinahin kayo kung kinakailangan. Kaya mga young people pagka kayo paiwas, kaya natutuwa tayo Meron tayong mga young people na sa pagsisimula pa lang, nagpapagabay na. Meron po akong gustong ipag-pray, tapos yung isa naman mag-a-approach na may nagpe-pray po sa akin. Okay? So, mga kapatid, alam nyo po ba na napakaganda na may pastor na magsasabi, teka, pag-isipan mong mabuti yan, Kung di mananampalataya yan, ito ang sinasabi ng Bible. Wag po kasi kapag ka pogi, nakakalimot ka na. Wag po sana kapag ka maganda, nakakalimot ka na. Wag po sana porki, kontraktor, makakalimot ka na. Dapat mga kapatid, magabayan po tayo, Magabayan po tayo sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. So kaya mga kapatid, ako po, tuwan-tuwa ako sa mga mananampalataya na mahal na mahal pa rin ako kahit kinukorek ko sa kanila. Kinukorek ko po sila. So, it is really great. It is really wonderful, to have a member na kinukorek mo na, niyayakap ka pa. Kinukorek mo na, pinapasalamatan ka pa. Meron po kasing mga Kristiyano na kapag ka kinukorek mo, babay na. Diba? So, pastor ka kapag ka ayon lagi sa'yo. Kaya nga, si Preacher Larry, ayan, sila pastor po, dinidiretsa ko po sila. Kasi po, gagawa sila ng magagandang bagay sa akin. Hello, shout out, Ate Lina, patotohanan nyo po ito. Diba? Ano po ang laging sinasabi ko? Pagka binibigyan nyo po ako, sana po yung mga ibibigay at ibinibigay nyo po sa akin, hindi po sana magiging dahilan yan para matikom yung bibig ko kapag may dapat akong sabihin. Sana po hindi makakapigil na sabihan ko kayo kapag dapat kayong sabihan, na ikorek kayo kapag dapat kayo ikorek. Kaya meron pong isa dyan, pariringgan ko, di po ba? Ano po ang sabi niya sa testimony? Bumabait po ako pagka nahandyan po ang bishop natin. Ate Lina, alam ng precious rubies. Di ba? Tayo-tayo lang po yun. So nakakataba ng puso na yung presensya mo, di ba, nagiging dahilan para yung pong mga nakakalimot, napapaalalahanan. Kaya, ang bait-bait ko po pag nahandyan po ang bishop natin. Bagamat alam ko po na yun po ay joke, pero meron pong hapyaw ng kanya pong pagpapahayag na ang ibig niyang sabihin, talagang nahandoon siya sa katayuan na talagang pag kinurek na siya ng pastor niya, talagang makikinig na po siya. Mga kapatid, mga minamahal, it may sounds negative, but I am very positive to know na may mga members na habang kinukorek mo, lalo kang minamahal. Amen? At mga miyembro, disadvantage nyo po kapag ka ang pastor napipigilan na sabihin yung dapat yung malaman. Diba? Disadvantage po na hindi kayo maikorek kasi baka mamaya magalit kayo. Baka mamaya hindi kayo maging receptive. Hindi po ba, mga kapatid? Kaya sana po sa buhay natin,
ang bawat isa po ma-enjoy na may pastor na hindi lamang dinadala tayo, hindi lamang pinagmamalasakitan tayo, tayo po ay tinatama kung kinakailangan. Amen? So, importante po yan. Ha? The pastor who is carrying you, who is caring for you, who is correcting you, and counseling you. Amen. Di ba? Isa sa mahalagang ministeryo ng pastor, kita nyo naman, love you bishop pa, kinukorek ko na, di po ba? Isa sa ministeryo ng pastor ay yung ministry ng counseling. At napakahirap po niyan, mga kapatid. Kaya ako po, ang counseling ko po, hindi dikta. Ang counseling ko po, binibigyan kayo ng options. Sinasabi po sa inyo, pag ito po ang ginawa nyo, ito po ang pwedeng maging epekto sa inyo. Kapag ginawa nyo po ito ang magandang maidudulot nito. Pagka itinuloy nyo po yan, ito po ang posibleng kahihinatnan. So napaganda na may pastor, nagagabayan kayo at papayuhan kayo. Ako, ang maipapayo ko kapatid, kapag walang kapayapaan ng Diyos, wag mong gagawin. Kapag alam mo nang maglalayo sa Diyos, huwag mo nang gagawin. Okay? Yun po ang payo ng pastor. Kahit nga pag kami nag-a-abroad tayo, pag may nag-a-abroad po sa atin, ang ibinibigay ko pong payo, unahin mo na sa lugar na pupuntahan mo, ang isecure mo, yung altar mo para sa Panginoon. Sa mga nasa abroad dyan, sabihin nyo po, hindi ba totoo na sa lahat ng aalis sa inyo, ang unang payo ko po, secure your altar. Na katulad po ng ginagawa ni Abraham, na kahit siya pumunta sa kung saan-saan, altar ang unang sinisecure niya. Sa mga pastor na nakikinig, wag ko kapag kami mag-abroad, sukat ng paa kaagad ang ibinibigay po natin. Di ba? Wag naman po kaagad tithes and offering na kaagad ang idinidiin natin. Hindi pa nga po nagsisimula ng trabaho, tithes and offering na kaagad. Di ba? Paramdam nyo naman na talagang, okay, anak, sa magiging pag-alis mo, lagi mong panghawakan na Diyos ang kasama mo. Lagi mong tandaan na may pastor na nagpe-pray sa iyo. Lagi mong tandaan na talagang ang concern na dapat unahin mo yung altar mo. Hanap ka ng church doon, pero wag kang a-attend agad. Hayaan mo munang gabayan ka ng pastor. Baka kilala natin yung pastor, mai-endorso pa kita. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, importante po na maramdaman natin na ang pastor ay nagbibigay payo sa bawat isa sa atin. Okay? Caring, counseling, correcting, and comforting. Amen? Naku, sa buhay Kristiyano may matitinding laban, may mga matitinding karanasan. Ang sarap-sarap po na may pastor kayo na kung saan inaaliw kayo sa mga panahon na kayo po'y nabibigatan. Amen? Opo, may mga member kasi na talagang kailangan din na may tengang makikinig sa kanila. At meron pong, kasi yun po yung dahilan kung bakit ang laging prayer ko sa Panginoon, wisdom. Okay? In principle, that is actually good that like Solomon, sa leadership, ang hihingin mo sa Diyos, wisdom. Amen. Opo, wag lupat bahay. Wag po kotse, wag kung ano-ano po. Ang hingin natin sa Panginoon, wisdom. Para po mapangalaga ng miyembro. Alam nyo po, pagka napangalaga ng miyembro, hindi nyo masasabi kung ano ang gustong, ang i-accomplish ng Panginoon sa pamagitan ng mga miyembro na na-appreciate kayo at itatrato kayong tama. Amen? Them that rule well must be treated well. So wag po ngayon, pastor tayo, yung lagi pangas natin, pastor ako, double honor, di ba? Minsan ganun kaagad Yung konteksto, malinaw. The elders that rule well be counted worthy of double honor. So yung double honor, ang sabi po, ibibigay yan dapat sa mga pastor na nagro-rule well. Yung pastor na nagke-carry sa'yo. Yung pastor na nagke-care sa'yo. Yung pastor na nagko-correct sa'yo. Yung pastor na nagka-counsel sa'yo. At yung pastor na nagko-comfort sa'yo. Amen? Opo, ang sarap-sarap na meron kang nahihingahan sa panahon ng iyong kabigatan. Kasi may mga times po, sabi ko nga,
sa mga kapwa natin pastor, hindi ba pagka may mentoring tayo, may mga times na hindi kailangan ng miyembro sermon. May mga times ang kailangan lang nila yung makakaunawa sa kanila, yung makikinig sa kanila, yung tatapik sa balikat nila. Huwag sa bato kasi babatukan po yan eh. Yung tatapik sa balikat nila, yung bang sa bigat na nararamdaman mo, di ba? May mga pagkakataon po kasi, members hindi naman para konsintihin ko kayo. Kaya lang may mga pagkakataon na ang miyembro, bigat na bigat, tapos pagdating sa church, nadagdagan pa yung bigat. Di po ba? Masarap sana na ang membro, sa kabigatan niya, pagka umati ng church, nagagaangan siya. Kaya natutuwa po ako doon sa mga members, naku, pastor, eksakto po. Yan po talaga ang kailangan ko po. Yan ang mensaheng kailangan ko. Iba talaga na mag-comfort ang Panginoon. Amen? So yung divine comfort, and that is one thing na dapat medyo ipag-pray. Wisdom po ang kailangan para ma-discern po natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon pagagalitan ang miyembro. May mga pagkakataon kailangan siguro pakinggan lang sila. Kailangan lang po mabigyan sila ng pagkakataon na masabi nila kung anong gusto nilang sabihin. And that is actually the kind of relationship na gusto ko pong nangyayari sa church. Na hindi napipigilan ng member kung may gusto silang sabihin. Yun talagang kapag gusto nilang maghinga. Hindi po yung hiningahan ka ng miyembro, pagdating sa pulpito, siya natapik mo. Shout out mga pastor. Hindi po ba? So, one thing na dapat ma-avoid po namin bilang mga pastor, yung gamitin po namin ang pastor, ang pulpito, gamitin ng pastor ang pulpito sa pamemersonal. Alam nyo po, alam ng Banal na Espiritu ang kanyang trabaho. Kaya hindi ko po tinatrabaho yung Banal na Espiritu. Ang binigay na trabaho sa akin, mangaral. Ang binigay na trabaho sa akin, correction. Ang binigay na trabaho sa akin, comforting. Ang binigay na trabaho po sa akin, counseling. Ang ibinigay na trabaho po sa akin, mga kapatid, challenging. Yun po ang trabaho. Mangangaral po ako. At ang Banal na Espiritu ang siyang aabot sa bawat makikinig. Ibang-iba kapag ka-conviction. Diba? Kapag kasi ang narinig sa pulpito, patama, rebellion ang nagiging resulta. Pero kapag ang Banal na Espiritu po ang gumagawa, conviction ang nagiging resulta po nito. Kaya mga kapatid, mas maganda po na ang miyembro natin pag nakinig, conviction ang nagiging dating, hindi kumbulsyon na nagdudulot ng komosyon, mga kapatid. Kaya po, importante, napakalaking bagay, member, ang sarap na may pastor ka na nahihingahan mo sa problema. Ang sarap na may pastor ka na nakikinig sa iyo. Kaya mga kapatid, ang ganda po ng sinabi ng Bible. Diba? Treat them that rule well. Diba? So, treat well that rule well. Itrato nating tama them that rule well. Kapag tayo po ay pinapangalagaan. Okay? Naging maliwanag na po, mga giliw na taga-subaybay, na ang pastor po, ang talagang trabaho niya is carrying the flock, caring for the flock, correcting the flock, mga kapatid, counseling the flock, and also comforting the flock. Ano ngayon ang sabi ng Bible? Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Tukoy na tukoy, mga pastor po yun. Yun daw po ang dapat itrato natin ng tama. Yung pastor nyo na dinadala kayo, yung pastor nyo na pinangangalagaan kayo, pinagmamalasakitan kayo, tinatama kayo, inaaliw kayo, pinapayuhan kayo. Kapag ka po ipinakita ng Panginoon, yan po ang pastor natin. Hindi siya perpekto, alam po natin yan. Hindi tayo nakatitiyak na garantisado ang lahat ng sasabihin niya. Pero ang unang pagbabatayan natin dito, yung maramdaman nyo po na nagmamalasakit siya sa inyo. Ano ngayon ang kalooban ng Panginoon? Let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Actually po, sa konteksto, yung honor po dyan, honorarium. Kung tutusin, sa salita po, double wages. Kaya mga kapatid, magandang makita po natin na ang pastor talaga, hindi na para maging bago pa ito. Dapat nandun yung support natin, dapat nandun yung submission po natin. We need to submit to Him, we need to support Him, we need to stand by Him. Amen? And to stand with Him. So dapat ganun po tayo.
Okay? So kaya, anong magagawa natin? Mga kapatid, una po, build him up. Diba? Matuto tayong i-build up din ang pastor natin. Kung itinatrato natin siyang magulang, mga kapatid, maramdaman niya na yun talaga ang trato mo sa kanya. Diba? Hindi lang po yun. Back him up. Hindi lang build him up. Back him up, mga kapatid. Matuto po tayo na i-back up natin siya. Doon po pumapasok yung idea ng support. And then, bless the man of God. Ang sabi po ng verse number 18, for the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his hire. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang mapangalagang pastor ay dapat mapangalagaan ng miyembro. Amen. Okay? Ang mapagmalasakit na pastor dapat pinagmamalasakitan ng miyembro. Ang nagpapagal na pastor ay marapat lang at may karapatan lang, sabi po, sa double honor. So ito po ang balancing presentation ng usapin ng double honor, na usapin ng pagtratong tama sa pastor. Kaya po, sinikap natin, and I believe, ngayon nakikita nyo, kahit pastor ako, itinuro ko po sa inyo yan, sapagkat yan po ang kalooban ng Panginoon. Diba? Mga kapatid, ang pastor na nagro-rule well must be treated well. Kailangan pong maitrato siya ng tama. Kailangan pong atin siyang kilalanin, igalang, pagmalasakitan, pangalagaan, at yun po yung concept. Nangangaral kami sa inyo, nagpapagal kami sa inyo sa mga bagay na espiritual, kayo naman po ang nangangalaga sa amin sa mga bagay na material o physical. Amen? Importante po yan. Kaya kung kayo po'y mga members, nakitang-kita nyo naman kung gaano nagpapagal ang pastor ninyo. Napakaganda po. I-build up nyo siya, i-back up nyo siya, at i-bless nyo siya. Amen? Ha? I-bless natin. Huwag po nating ilalagay ang sarili natin sa kalagayang magiging bigat sa ministeryo ng Panginoon. And that is one thing na gusto ko pong aminin po sa inyo, that the good thing about the people na inilagay po under my care, hindi po nila ako na-appreciate lang kapag ka po Oktobre. Diba? Hindi lamang po month of October ang kalooban ng Diyos na pag-appreciate. Buong buhay mo bilang Kristiyano, you should appreciate the man of God na inilagay sa harapan mo. At dapat, malinaw po sa atin, if you really believe and if you feel that your pastor is ruling you well, diba? Ruling well, okay? We need to treat them well. Give them double honor. Amen? Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Gusto ko po sigurong sa closing natin, i-quote po ang mga paalala sa miyembro kung ano tayo dapat sa pastor natin. Hebrews 13:7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Sa verse number 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, not with grief, for that is unprofitable for you. 1 Thessalonians chapter 5, verses 12 and 13, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Amen? And in our text, 1 Timothy 5:17 and 18, sinabi ko na po sa inyo kanina. Sige nga, sabay-sabayan nyo nga po ako. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture saith, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Them that rule well must be treated well. I hope and I pray na ang ating pong naging araling ito
ay magdadala po sa relasyong pang-iglesia, sa mabuting relasyon ng pastor at miyembro. Na ang pastor mangangalaga sa miyembro at ang miyembro mangangalaga sa kanilang pastor. Na ang pastor magmamalasakit sa kanyang miyembro at ang mga miyembro magmamalasakit sa kanyang pastor. Na ang pastor magpapala sa kanyang mga miyembro at ang mga miyembro magiging pagpapala at magpapala sa kanilang pastor. Wow! Kung ia-apply lang po ng mga churches ang ganito pong bagay, naniniwala po ako na ang church ay magiging enjoyable church para sa atin. Encouraging church para sa atin. At masasabi po natin mga kapatid na ang church na ito ay magiging example, exemplary church. Amen? So kaya ngayon pong umaga, ipag-pray natin sa Panginoon. At dahil narinig mo ang mensaheng ito, this is a good reminder and a good opportunity for you na talagang iparamdam mo sa pastor na nagpapagal sa iyo, na talagang siya ay tinatrato mo ng tama. Ito po'y magandang pagkakataon, i-approach natin ang pastor natin, i-apply natin ang message na ito, at kung magkakasama kayo ngayon, pakainin nyo siya ng masarap na almusal, alagaan nyo po siyang mabuti. Yan po ang maliwanag na parinig. Ito ang tinatawag na pagpaparinig sa mga miyembro. Okay? So, sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Tunay na napakabuti mo po sa amin. We really praise you, Heavenly Father, because of your wisdom. Alam mo po sa naging disenyo mo, na ang tunay na ligtas, hindi po pwedeng walang church. Ang tunay na ligtas ay kinakailangan ng kalipunan. At ang bawat kalipunan ay nangangailangan ng pastor. And it is indeed a great blessing na sa Christian life namin, may pastor po kami na nagdadala at nangunguna sa amin. May pastor po kami na nagmamalasakit po sa amin. May pastor kami na nagtatama at nagtutuwid po sa amin. May pastor kami na nagpapayo po sa amin. At may pastor po kami na umaaliw at nagbibigay ng kagaangan sa amin. O Diyos, hiling ko po na ang mensaheng ito ay magpalago sa aming buhay pananampalataya. Ang mensaheng ito nawa magpatibay ng relasyon sa gawain sa bawat iglesia. Nawa ang mensaheng ito ay nagturo kung paano dapat magtrato ng iyong lingkod. Nawa nagpaalala rin po sa aming mga pastor kung ano kami marapat sa iyong kawan na ipinagkatiwala sa amin. Thank you so much, Heavenly Father, for putting us into your ministry. Thank you so much for giving us this great privilege, O God. Lord, we pray for your enabling grace. We pray, Heavenly Father, that you will continue to give us wisdom and guidance para po kaming mga pastor makaganap ng naaayon sa iyong kalooban. Thank you so much. Inaasahan ko po ang magandang bunga ng aming pagsasalo-salong ito. Ipinagkakatiwala ko po ang bawat isa na nakinig. Ito po, O Diyos, ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. I hope and I pray na napagpala po tayo ngayong umagang ito dito po sa ating naging pagsasalo-salo. Again, itratong tama ang pastor na gumaganap ng kalooban ng Diyos.